Here we go. In fairness, ang gwapo ko talaga dyan. Good morning sa inyong lahat. And welcome to our 9 p.m. centering again. Sa inyong lingkod, walang iba kundi si Piwi Guasque at ang aking asawa po, Miss Harleen Guasque. Ngayong gabing ito, pag-uusapan po natin ang law of networking or what we call network marketing. Meron pong sinusundang law ang ating negosyo, no? So ngayong gabing ito, pag-uusapan natin ano-ano ba ito. Pero medyo kakaiba tong centering natin. Masaya to dahil punong-puno to ng storya. Alright? So lahat ng mga storya dito, absorb mo lang, pakinggan mo. I hope ma-enjoy mo to at I hope ma-touch ko ang iyong puso at I hope mabago natin ang iyong mindset towards our big business. So let us start. Law of Networking, the key of to exponential wealth by Piwi Guasque. All right. Number 1, ang networking po is a very big industry. Very, 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 very big. Katulad nung napag-usapan natin for the longest time, sa paulit-ulit nating mga yeah. Katulad nung pinag-usapan natin last time, ang networking po ang pinakamalaking negosyo sa buong mundo. Ulitin ko pinakamalaking negosyo sa buong mundo. Mas malaki pa siya sa entertainment, like music industry, like movie industry, like sports industry. Siya ang may pinakamaraming nagbago ang buhay sa network marketing. Maraming yumaman sa basketball, Michael Jordan. Madaming yumaman sa golf, Tiger Woods. Madaming yumaman sa pag-aartista, Tom Cruise. Madaming yumaman sa music, Beyonce. Pero mas maraming yumaman na hindi pa ninyo kilala sa larangan ng network marketing. May kumikita na ng $3 million a month. Sorry, I'm not sure kung ilang buwan yan, pero nakita ko lang $3 million So I'm not sure kung a month or I'm not sure kung per month or per year. Okay, so don't quote me on that, but $3 million may kumikita. Okay? So isa na po ako sa produkto ng isang network marketing. Katulad ng alam ninyong lahat, ako po ay isang host sa Walang Tulugan every Saturday, si Kuya Germs. Ako po ay nagtatrabaho doon bilang host nila. Tuwing Sabado, sumisigaw kami ng Walang Tulugan. Minsan, gumagawa kami ng mga TV commercial. Minsan, gumagawa kami ng mga soap opera or drama series. Minsan, gumagawa kami ng mga pelikula. Lagi po akong extra. Ang mga kasabayan ko po doon, sila Wawi de Guzman, Dingdong Dantes, Polo Ravales, at sino pa ba? Yun ang mga kasabayan ko. Lahat po sila sumikat. Awa ng Diyos. Nagtataka talaga ako hanggang ngayon. Lahat sila sabay-sabay kami. Dingdong, Polo, ako, Wawi. As in, sabay-sabay kami Dumating pa si Dingdong Dantes nung time na yun was during the 90s. Ang sasakyan niya was Toyota Corolla. Wala pa siyang radyo noon. Naka-discman pa siya noon. Sa sobrang he is really starting pa. As in, wala pang pera. Ngayon po, bilyonaryo na rin siya sa larangan ng pag-aartista. Takang-taka ako. Lahat ng kasama ko yumaman. Ako lang ang hindi sumikat. Ako lang hindi yumaman sa larangan ng pag-aartista. Takang-taka talaga ako. Sabi ko, ako naman ang pinaka-cute. But ako lang ang hindi sumikat.
Kaya one day, nung naimbitahan ako sa negosyong ito, sabi ko, kung hindi ako sumikat sa pag-aartista, siguro dito sa networking na to sisikat ako. Awa ng Diyos, sa loob po ng 2 taon, sumikat nga po talaga ako. Kumita po ako ng 300 million sa 2 taon. Kaya napaka moral lesson po dito, kung hindi ka kumikita sa ginagawa mo, for example, ang trabaho mo, for example, call center ka, nasa medical ka, nasa car industry ka, nasa construction ka, nasa pagkakanta ka, sa pag-aartista ka, kung ano man yung mga pinagagawa mo ngayon for the last 10 years, 5 years, kung hindi ka pa kumikita, I think this is the best time for you to try another profession. Ako po, hindi po ako professional networker before. Pero po professional artista po ako before. Everyday po ako nagbi-VTR, everyday po ako nag-a-attend ng mga shooting. Ngayon po, dahil itong larangan na to hindi ko alam, pinag-aralan ko. Nung sinabi sa akin nung speaker, Piwi, magiging milyonaryo ka dito. Dali-dali, kahit di ko naiintindihan, pinapag-aralan ko ano yung negosyo. Gabi-gabi ako nasa opisina, gabi-gabi ako nakikinig sa speaker, gabi-gabi ako nanonood ng mga presentation, araw-araw ako nagbabasa ng libro, araw-araw ako nasa opisina nakikinig ng mga naglalatag, araw-araw ako naglalatag para sa mga downline ko, pati downline ng iba, pati hindi ko downline nilalatagan ko. Hanggat nasanay ako kaka-present, kaya lagi ko tinutugo sa mga leaders ko, guys, wag na wag mong kakalimutan mag-present kasi yan ang sandata mo sa negosyong ito. Yun po kasi nangyari sa akin. Ako mismo naglalatag sa lahat ng mga downlines ko, pati downline ng ibang downline. Alam mo, pati crossline ko ako naglalatag. Kasi tuwan-tuwa sila pag ako nagpe-present, sumasali mga downline nila. Sige, sige, si Piwi na, si Piwi pag-presente mo, si Piwi. Ako naman, matulungin, walang problema. Kasi ganun talaga ako ever since. Hindi ako madamot. O sige, ako magpe-present, ako magpe-present. Hindi nila alam, akala nila nakakapagpahinga sila at lumalaki check nila. Hindi nila alam, tuwing pinapa-present nila ako sa mga downline nila, kahit sila ang tsumecheke, ako ang naglalatag, yun pala, pinatatalas lang pala nila ang dila ko sa larangan ng presentation. Kasi ang presentation pala ang sandata mo sa negosyong ito. Kaya lagi ko sinasabi sa iyo, Naomi, Ashley, Ann Garcia, Pescabel, Rai, Renz, Hailey, Harley, kayo, matuto kayo mag-present. Kasi hindi yan para sa akin, para sa inyo yan. Dahil sandata nyo yan. Kasi kung ako lang papasipresenta nyo, walang problema. Kasi 15 years ko na itong ginagawa. Kahit nakapikit ako, kaya ko mag-present. Hindi ako napapagod. Ang iniisip ko, ikaw, paano yung sandata mo? Paano yung sandata mo sa negosyong ito? Ayokong ako lang ang patatalasin mo. Gusto ko patatalasin natin dalawa yung sandata mo. Para kahit nasaan ka, lumalago ka. Huwag kang papayag na ako lang ang lumalago. Gusto ko pati ikaw. Alam mo, 500,000 isang linggo, 500,000 isang linggo, 500,000 isang linggo, 500,000 isang linggo, malaki po yan. 2 milyon po ang kinikita ko sa ganitong negosyo. Ako po'y bumabalik sa negosyong ito. For 13 years po akong hindi nagtatrabaho. Na-experience ko tong kumita ng ganitong pera at alam ko may experience natin to ulit times 2 pa, times 3 pa, times 4 pa, times 5 pa. Kasi nasa tama na tayong kumpanya. Networking is very simple, guys. Networking is for the people na matatapang. Networking ay para sa mga taong may pangarap. Networking ay para sa mga taong gusto ng prosperity, gusto ng malaking buhay. Kung nandyan ka at matapang ka, kahit alam mo for the next 2 to 3 months, di mo alam kung may kikitain ka o wala. Kung matapang ka, para sa iyo to. That's why network marketing are for bold people. Matapang. Negosyante, ganyan, matapang yan. Kumita man o hindi yan, magne-negosyo yan. Ganun ang networking. Dapat maging matapang ka. You don't know how many people will join you, but you know you will be successful in this business. Dapat ganun ka. Networking is for brave people who dream a life of prosperity and dignity.
Kung ikaw, nandiyan ka nakikinig sa Zoom na to, nangangarap ka na minsan ka lang mabuhay, gusto mo sana masarap na, networking yung para sa'yo. Kung ikaw, ilang taong ka na nagtatrabaho, nagnenegosyo, hanggang ngayon lahat ng pangarap mo hindi mo pa nakukuha, malapit ka na mag-senior citizen, may isang pangarap na yon hindi mo nakuha, networking para sa'yo. Kung ikaw may malaki kang pangangailangang pera at kailangan mo masolve ng mabilis sa pinakamabilis, networking ang para sa'yo. Kung ikaw pagod ka na sa ginagawa mo, sa lumang paraan ng ginagawa mo, pagtatrabaho, pagnenegosyo, para sa'yo ang networking. Kung ikaw ayaw mo umasa sa magulang mo paglaki mo, para sa'yo ang networking. Kung ikaw senior citizen at ayaw mo umasa sa mga anak mo pagdating ng panahon, para sa iyo ang networking. Kasi pag madami kang pera, pagdating mo ng senior citizen, mga anak mo pinag-aagawan ka. Pag wala kang pera, mga anak mo pinamimigay ka. Kaya huwag kang papayag na tatanda kang walang pera. Kung ikaw gusto mong tumanda ng maraming pera, 40 years old ka ngayon, 50 ka ngayon, 60 ka ngayon, mag-networking ka ngayon. Para pagdating ng panahon na yun, madami kang pera. Because networking is all about prosperity. Ang pinag-uusapan dito, pangarap, malaking pangarap. Hindi natin pinag-uusapan dito, paano na tayo babayaran yung credit card at yung down payment, amortization mo, at yung mga problema mo sa buhay. Walang pinag-uusapan ganyan. Dito pinag-uusapan, paano natin kukunin yung mansion mo? Paano natin kukunin yung bahay mo sa Green Hills? Paano natin ba kukunin yung Ferrari mo? Paano natin kukunin 1 milyon mo kada buwan? Paano natin bibiling lahat ng pangarap mo? Yun ang pinag-uusapan sa networking. Because networking is like leverage. Pag sinabi mong leverage, okay, may kasabihan nga, bigyan mo ako ng mahabang lever at fulcrum at ipapatong ko yung lever ko sa ibabaw nun. Kahit gaano pa kalaki ang sa mundong ito, kaya ko yang iangat. Ganon ang networking. Yung mahirap abutin na normal, networking parang lever. Pinadadali niyang makuha yung bahay mo sa Green Hills. Pinadadali niya makuha yung buhay na gusto mo. Pinadadali niya yung buhay na mapagawa mo yung bahay mo. Pinadadali niya yung buhay na mabibigay mo sa mga anak mo dahil single parent ka, mabibigay mo sa kanila sa lalo madaling panahon yung mga pangangailangan nila. Baka pagdating ng panahon, wala ka na dito, at least kumpleto na sila. Ito na yung pinakamabilis. Because network marketing is a leverage business. When you say leverage, pinadadali ang mahirap. Parang elevator. Sumakay ka, umangat ka, that's leverage. Escalator, that's leverage. Bisikleta, imbis naglakad ka, nagbibisikleta ka, that's leverage. Imbis na magbigay ka ng malaking effort para makuha mo pangarap mo, pumasok ka ng networking, hatawin mo yon para yung malaking pangarap mo, dahan-dahan lumalapit sa'yo. Kaya kailangan mo mag-networking. Hindi mo to kakayanin sa trabaho? Ang dami ko nang kilala, bro. Ma'am, sis, nag-ibang bansa na, pagbalik dito, senior citizen na, pagbalik dito, ni isang apo niya, hindi siya kilala. Para sa pera. Guess what? Pagbalik niya dito, wala siyang pera. Bakit? Nagkakasino siya doon. Ubos ang pera niya. Huwag mo lang isugal ang oras mo sa mga bagay na wala namang malaking kapalit. Sa networking, malaki ang kapalit. Bakit? Ang dami na namin yumaman dito. Alam ko ikaw ang sunod. Madami nang yumaman dito, guys. Ngayon lang, oh, may inawardan, no? 40 years old sa opisina natin. Mr. Ran Makadangdang, McLaren Richard Mille Edition, only 620 units all over the world. Mayayaman lang ang nakakabili nun. Walang mahirap na nakakabili ng McLaren. Ang dami ko nang nakilalang matatanda. Isang Ferrari wala. Itong batang to may Ferrari na, may McLaren pa, may Escalade pa, may bahay pa sa White Plains. Milyon pa kinikita kada buwan. Nakita mo, humble na humble. Ibaba mo lang yung pride mo sandali. Oo, alam ko engineer ka. Oo, alam ko doktor ka. Oo, alam ko mayaman ka. Oo, alam ko negosyante ka. Pero oo, alam ko yung resulta nito malayo sa resulta ng meron ka. Kaya ibaba mo lang yung pride mo sandali. Dahil yung pride na yan, hindi mo maipapamana yan sa anak mo.
Anak, pasensya na, namatay na si tatay sa sobrang pride ko kasi pinagtatawan ako yung mga networker eh. Pag dumadaan ako ng JC, tinatawanan ko, ano ba yan, mga manloloko? Walang manloloko na may LED billboard sa Shaw Boulevard. Walang manloloko na ganun kadami opisina sa buong bansa. Walang scam na ganito kadami ang yumayaman. Ang scam yung utak mo. Ibaba mo pride mo, kapatid. Tumatanda ka. Dadagdagan yung oras, nababawasan yung oras mo sa mundong ito. Hanggang ngayon, kayabangan lang at pride ang umiiral sa iyo. Ibaba mo yan. Sayang yan, kapatid. Gusto ko sana paghiga mo sa kama mo, yung huling kama mo sa mundong ito, alam kong na-enjoy mo. At alam ko sa networking mo lang makukuha yun. Kasi networking is the best leverage in this world para makuha mo yung pangarap mo. Be careful on what you think because your life is reflected by your thoughts. Sabi nga sa Proverbs 4:23, ingatan mo yung iniisip mo lagi sa kapwa mo, sa sarili mo, sa buhay mo. Alam niyo ba na we are all one? Kapag sinisira mo yung kapwa mo, ang sinisira mo sarili mo. Kapag nagagalit ka sa kapwa mo, nagagalit ka sa sarili mo. Kapag nagbabadmouth ka tungkol sa kapwa mo, nagbabadmouth ka sa sarili mo. We are one. In this entire universe, we are one. The more you love others, others will love you. Di ba may kasabihan, huwag mong gagawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa'yo. Kaya kapatid, ingatan mo lahat ng tumatakbo sa isip mo, lalo na sa kapwa mo. Dahil lahat yan may karma, babalik yan. Gumawa ka na mabuti sa iba, mabuti babalik sa'yo times 5, times 10. Mapagbigay din ng mundo sa'yo times 5, times 10. Tumulong ka sa iba sa negosyo nila, lumaki yan, times 5, times 10, lalaki negosyo mo. Nandiyan ka para sa mga grupo mo, times 5, times 10, nandiyan ang grupo mo para sa lagi. Hinahataw mo tong negosyo na to, times 5, times 10 ang hataw din ng negosyo para sa'yo. Pansinin mo guys hindi ka pa humahataw, hindi mo pa binibigay lahat mo, pero yung company lahat na binibigay. Opening natin sa Spain. Nakita mo, tulog ka pa nag-o-opening na tayo sa Spain. Tulog ka pa, ilang food cart na binubuksan na ng grupo natin. Hindi ka pa nagpe-present, nagpa-apply na tayo ng opisina sa US. Napansin mo, with or without you, lalaki yung company. Sana sumabay ka. Kasi nandito ka na. Di ba sabi ko kanina, you already made the right decision. Sasabay ka na lang. Huwag ka nang tingin ng tingin. Totoo kaya sila? Sige, hahataw ako para i-make sure ko man kung talagang legal sila. Baka naman kasi, baka, kapatid, yung building na tinatayo natin sa Shaw Boulevard, tayo may-ari nun. Kumpanya natin may-ari nun. Hindi tayo nangungupahan. Pag dumaan ka sa Shaw Boulevard na alas 7 hanggang alas 7 ng gabi hanggang alas 12 ng gabi, tayo pinakamaliwanag doon. Walang illegal na napakaliwanag. Tayo lang may LED billboard. Kapatid, liwanagan natin yung isip mo. Kailangan mong humataw kasi para sa sarili mo to. Yung kumpanya, yung grupo mo humahataw na, team leader mo humahataw na, crossline mo humahataw na, ikaw na lang. Huwag ka nang isip ng isip. Ang dami mong fino-formulate eh. Humataw ka, kumausap ka bukas, maglatag ka. Ito, hintayin ko muna siya na pagka ganito, pagka ganyan. Kapatid, huwag ka na mag-intay. Mataw ka, pagtapos ng sentry, maglatag ka na. Yung kumpanya lumilipad na. Nakasakay ka na kapatid. Huwag kang tatalon. You are the best company already. Sabi nga na itong pamilya to, one day may isang pamilya. Itong pamilya to, sumakay sila ng kanilang van, nagbakasyon sila, pumunta sila ng Baguio. Habang pumunta sila ng Baguio, sa isang pangyayari, hindi nila in-expect. Di ba excited? Excited. Nagulat sila, nag-crash yung kanilang sinasakyan, na aksidente. Sinagulat talaga. At yung aksidente, buong pamilyang namatay. So tinanong ng dalawang pulis, may dalawang pulis lumapit na sa hala, patay yung tatay, patay yung nanay, patay yung anak. Lahat patay.
paano natin malalaman kung anong dahilan na ikinamatay nito? Guys, pakinggan niyo mabuti to ah. Habang sinisearch ng mga pulis yung van, sinilip nila yung loob ng van. May nakita silang may nakita silang unggoy. Sabi ng unggoy. So nagulat yung pulis. Sabi niya, hala, may unggoy sa loob. Yung unggoy lang yung buhay, lahat patay. So ang ginawa ng pulis, lumapit siya sa unggoy. Sabi niya, unggoy, unggoy. Nakakaintindi ka ba? Nagulat yung pulis, yung unggoy, tumutungo, oo, daw, oo, gumagano, oo. Sabi nung pulis, pwede ba kitang tanongin? Sabi ng unggoy, oo, gumagano. Takot na takot. Sabi ng pulis, ano ang ginagawa nung nanay kaya kayo na aksidente? Tapos parang ginagaya niya, parang sinasakal-sakal yung yung tatay. Yung pala, nalaman ng mga pulis, kaya pala na aksidente kasi inaaway nung nanay yung tatay habang nagda-drive siguro. Kasi ini-reenactment ng unggoy. Pagkatapos, sabi naman ng pulis, anong ginagawa ng bata habang bago sila nag-crash yung sasakyan? Sabi ng unggoy, humiga. Nagpakita parang natutulog yung bata. Sabi ng pulis, natutulog yung bata. Sabi ng pulis, alam na natin, natutulog pala yung bata. Tinanong ng pulis, yung tatay, anong ginagawa? Sabi ng unggoy, parang may iniinom, parang gano'n. Sabi ng mga pulis, kaya naman pala na aksidente. Kasi, lasing pala yung tatay. Sabi ng pulis, alam na natin kung bakit namatay. Kahit kung bakit na aksidente, kasi lasing yung tatay habang nagdadrive. Pwede tuwan-tuwa na yung mga pulis. Alam na natin. Huling tanong, sabi ng pulis, unggoy, anong ginagawa mo bago na aksidente yung van? Sabi ng unggoy, pumunta siya sa harapan ng manibela, hinawakan ni manibela, pinapakitang siya ang nagdadrive. End of story. I don't know kung nakuha niyo yung logic or lesson ng story. Kaya na-aksidente pala yung pamilya. Yung unggoy yung pinag-drive ng van. End of story. Ang tanong ko lang sa'yo, partner, sino nagdadrive ng buhay mo ngayon? Yung mga tao na pinipigilan ka mag-networking? Yung mga taong nine-negative ka sa networking? O yung mga Ako ang taong... nagda-drive, Yan. hindi unggoy. Yan! Thank you, partner. Yan! Huwag mong hahayaan unggoy ang mag-drive ng buhay mo. Karamihan ng unggoy sa buhay natin, kamag-anak, kaklase, asawa, kapitbahay, anak, kaibigan, yan yung mga unggoy. Bakit unggoy? Wala silang alam dito sa negosyong ito, kaya sila puro nega. Kaya kung may isang unggoy, bukas, linggo, magkikita-kita kayo ng pamilya mo. Ayan na naman si Ann Garcia, nandito na naman sa simbahan. Ako, magne-networking na naman. Noong isang taon, binibenta dito insurance. Ngayon naman, binibenta kung ano-ano. Pagtatawanan ka na naman. O ganon sila. Alam mo, pagka may gumanon sa'yo, titigan mo lang sila. Imagine mo itong pinag-usapan natin yung gabi. Ito yung unggoy na sinasabi ni Piwi. Mga unggoy, di ba? Kaya kung kapag may gumanyan sa inyo, sabihin nyo, mga unggoy. Ganon ninyo. Bakit? Yung mga unggoy na yan, ang dami nyo kino-comment, hanggang ngayon, wala pa rin kayong na-achieve sa buhay. Hanggang ngayon, anak nyo pa rin na bumubuhay sa inyo. Hanggang ngayon, nakikitira ka pa din sa magulang mo. Hanggang ngayon, baon ka pa rin sa utang. Hanggang ngayon, wala ka pa sariling sasakyan. Hanggang ngayon, ilang taon ka nagtatrabaho ka pa din. Unggoy! Di ba? Pakinggan mo yung mga tao magsasabi sa'yo, mag-networking ka, bro.
6 months, kuha natin pangarap mo. 6 months, 1 million ka per month. 6 months, milyonaryo ka dito. 6 months, lahat ng mga pangarap, itong journey na to, lahat ng pangarap mo kukunin natin, yun ang hindi unggoy. Bakit? Inaangat ka sa buhay eh. Pansinin mo, hindi tayo magkakausap dati dito, yung bago pa to tong centering. Di ba alas 9 natutulog ka na, nagpe-Facebook ka na, nagti-TikTok ka na, nagdi-Netflix ka na, nagpapatulog ka ng Netflix. Di ba yung mga bagay na wala namang balik? Pero ngayon natututo tayo sa bawat isa. May value ngayon yung araw mo. Bago ka matulog, may bago ka natututunan. May mga unggoy pala sa mundong ito. Kaya pag bukas, pag nakita mo yung mga unggoy, sigawan mo lang, unggoy! Ganunin mo lang. Dalawa lang ang R sa buhay. Dahilan o resulta. Kung puro resulta ang focus mo, bibilis tayo. Ilan na napapasali mo, ilang taong na-encode mo every week, ilang probinsya na pupuntahan mo, ilang nalalatagan mo, katulad diyan, pupuntang June 5 yan sa probinsya, tapos meron na siyang Dubai. Ilang tao ang nababago mo ang mindset sa buhay, sa negosyo? Resulta. Yung resulta mo, yung daming kinakausap mo, pinupuntahan mo, nalalatagan mo, na-encode mo, makikita naman namin yan sa mga posting mo eh. Pag may kausap ka o wala. Or, punong-puno ka ng dahilan. Ay, wala akong kausap ngayon kasi meron akong meron ako ngayon, dinatnan ako. I have period today, next month. Ay, hindi ako nakipag-usap today kasi may tigyawat ako, parang nahihiya ako lumabas. Ay, hindi ako nakapag-present kasi umuulan. Hintayin ko pag mainit na. Pag mainit na, ay, ayoko lumabas ng bahay kasi mainit, baka magkano sa balat ko. Ay. O, wala na. May kasabihan, pag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. Kapatid, bagyo, umulan, lumilindol, birthday ng kahit sino, meron kang purpose ngayong araw na to, mag-network ka. Pakita mo kagandahan ng networking sa mga tao. Payamanin mo yung mga tao dahil sa networking kasi marami nang yumaman dito. Alam mo nga yung story ng itlog? May dalawang itlog sa isang river, running river. Tinanong sila, itlog number 1, anong gusto mong maging pag bukas ng itlog mo? Sabi ng itlog number 1, gusto ko maging oyster. Oyster. Bakit oyster? Para wala na akong gagawin, para pagka kung saan dumadaloy ang tubig, dun ako. Hindi na ako stress, relax lang ako. 'Di ba yun ang mga kaibigan ng akin na chill. Ano ka, kamusta? Chill lang. Chill? Forever kang buhay, chill. Perfect ang buhay mo para mag-chill. Relax na relax eh, no? Walang problema. Yun yung mga buhay ng gusto oyster. Kung saan lang madaloy ng mundo, dun siya. Anong pangarap mo? Wala lang. Kung anong gusto ng anak ko. Saan ka pupunta bukas? Hindi ko alam. Kung sino magte-text. Magkano gusto mong kitain? Bahala na kung anong bigay sa akin ni Lord. Oyster. Ganun naman si Agila. Sabi ng isang itlog, anong gusto mong maging pag bukas ng itlog mo? Sabi niya, I want to be an eagle. Sabi niya, bakit eagle? Gusto ko, paglaki ko, mapupuntahan ko lahat ng lugar na gusto kong mapuntahan. Gusto kong lumipad ng sobrang taas yung hindi nalilipad ng mga tao. Gusto kong enjoyin yung buhay ko. Gusto kong maging king of the world. Gusto kong maging free. Gusto kong mamasyal. Gusto kong makilala, makatulong sa maraming tao. Gusto kong maging mayaman. Sabi ni Eagle. Ha? Ang tanong, anong klaseng itlog ka? Ikaw ba yung taong, sige kung may sumali, okay lang. Kung wala, okay lang. O ikaw yung eagle na kahit malayo yung lugar na presentation mo, Bulacan man, Tarlac man, Dubai man, Cebu man, Palawan man, lilipakin mo yun.
Kasi baka agila yung kausap mo din doon. Yun ang magpapayaman sa'yo. Remember yung story ako na may nilipad ako papuntang Palawan. Hindi ako kumikita sa networking no, parang 10,000 lang per week. Nung kinausap ko yung taong taga Palawan, pag uwi ko, alam nyo ba doon ako kumikita ng kalahating milyon kada linggo? Hindi ko kilala yung tao na yun, guys. Hindi ko kilala yun, ha? In-invite lang niya ako sa Palawan. Piwi, punta kang Palawan, present mo business. Hindi pa nga siya nag-pay in eh. Kung hindi ako pumunta nung araw na yon, wala akong 300 milyon. Malamang 30,000 lang ang pera ko. Ah. Kaya ikaw, kung meron kang pagkakataon pumunta Dubai, Tarlac, Bulacan, Cebu, Davao, Timbuktu, Australia, Canada, puntahan mo lahat yun. Kasi hindi mo alam yung pupuntahan mo doon, agila mo. Walang may alam nun. Ang gagawin mo, puntahan mo lang. Kasi pagpunta mo, pag uwi mo, milyon ang dala mo. Alam mo, pag uwi ko noon, lahat ng tao sa kumpanya namin pinapalakpakan ako. Sabi ko, puta Pi, paano mo ginawa yun? Hindi ko din alam eh. Pero alam ko yung ugali ko. Kung saan mo kaimbitan, wala akong tanong-tanong, pupunta ako. Huwag kang maarte pag may presentation. Anong oras? Sino kausap? May aircon ba doon? May kakainin ba tayo doon? Paano tayo pupunta? Saan tayo matutulog? Ilan bedroom? May ano ba? May kumot ba? Ano ulam natin doon? Ako allergic ako sa... Huwag kang maarte. May presentation doon, pumunta ka doon. Mayroon ka presentation sa Pampanga, tumakbo ka doon. Baka agila mo yun. Pumunta ka ng Dubai, lumipad ka. Bakit? Baka agila mo yun eh. Paano kung yung agila mo? Iniintay ka lang pala. Hindi mo pinuntahan. Pinagpalit mo sa Netflix. Pinagpalit mo sa kung ano-anong gimmick. Pinagpalit mo sa kung ano-anong mga kaarte na wala namang balik. Yung simpleng isang tao lang, tandaan mo to ha, simpleng isang tao lang kayang pasabugin yung network mo. Tandaan mo yan. Bakit nangyari sa akin yan? Isang tao lang nagpasabog ng network ko. Isang side lang ako nun. Hindi talaga ako tumicheke, 10,000 lang. Pagsalpak nun, sabog. Wala na, hindi ko na napigilan. Kasi pati mga tao nagulat, paano mo nagawa yun, Pewi? Hindi ko ginawa yun. Alam mo, pumunta lang ako doon, nagsalita lang ako. Hindi mo kailangan maging magaling, pumunta ka sa meeting. Hindi mo kailangan maging kumpleto, pumunta ka sa meeting, ilatag mo. Hindi mo kailangan ito kailangan ko. Wala kang kailangan. Pumunta ka doon, ilatag mo. Yun ang kailangan mo. Life without freedom is not life at all. Yung oras mo, gamitin mo sa paglalatag, hindi sa Netflix, hindi sa kaartehan, hindi sa barkadahan, hindi sa gimmick, hindi sa mga bagay na wala namang balik. Pasyal ka ng pasyal. Kwentuhan kayo, marites ka ng marites. Tandaan mo, ang buhay na walang kalayaan, hindi yan buhay. Ano yung buhay na walang kalayaan? Number one, ang buhay na walang pera, habang buhay ka nakakulong. Bakit? Pag wala kang pera sa mundong ito, nakakulong ka. Bakit? Titiisin mo yung amo mo. Titiisin mo yung asawa mo. Titiisin mo yung anak mo. Lahat titiisin mo kasi wala kang pera. Pag madami kang pera, wala kang tinitiis. Tandaan mo yan. Money can give you freedom. Alam ko madami kang gustong gawin sa buhay mo, pero hindi mo magawa kasi wala kang pera. Kaya kailangan mong kumita ng malaki sa networking. Maniwala ka sa akin. Ang buhay na walang kalayaan, hindi buhay yan. At networking ang makakapagbigay sa inyo yan. Sigurado ako. Bakit? Networking ang nagbigay sa akin. 5 years! 5 years! 5 years ago, ang problema mo, pera. Today, problema mo, pera. After 5 years, anong problema mo? Pera ulit. In short, yung 5 taon na nakalipas dati, yung ginagawa mo nun, kung hanggang ngayon ginagawa mo pa rin yun, after 5 years, sigurado ko, problema mo, pera pa din. Ang tagal mo na ginagawa yung negosyong yan, trabahong yan, ang tagal na eh. Tigil mo na. Huwag mo na itigil. Sige, idagdag mo na to. Dahil yung 5 years mo doon, 5 months dito, kaya nang talunin lahat ng kinita mo doon.
Maniwala ka sa akin. Maniwala ka. Ilang taon ako nag-artista, Diyos ko po. Nilangaw-langaw ako. Extra ako. Pagkain ko, sa style ko, lahat ng mga kasama ko, naka-buffet. Bakit? Sikat sila. Ako, extra lang eh. 500, 1,000 a day. Sabi ko, hindi ata pwede itong ganitong buhay. Oo, gusto ko mag-artista. Oo, ito yung na-enjoy ko. Pero kung hindi naman kaya baguhin ang buhay ko, titigil ako dito. Tumigil ako, nag-networking ako. Boom! Lahat ng mga nakasama ko, nagbaliw. What the? Piu, grabe pa. Lahat sila tawagan. Nakita namin sa YouTube, nakita namin sa Google. Grabe yaman mo ngayon. Sabi ko, yes. Alam mo bakit ako yumaman? Simple lang. Binago ko yung mga bagay na hindi naman nagbibigay sa akin ng malaking kita. Kaya kapatid ko, ikaw may ginagawa ko for the last 5 years. Kaya resulta mo ganyan. Wala kang pera, sakit ng ulo mo, stress ka, gusto ng anak mo, di mo mabigay, gusto mong puntahan, di mo mapuntahan, gusto mong bilhin, di mo bilhin, gusto mo kain, di mo kain, di mo suot, di mo suot. Bakit? Yung ginagawa mo dati hindi kaya ibigay sa'yo pangarap mo. Kaya itong ginagawa mo ngayon kayang bigay sa'yo, sigurado ko. Gagawin mo lang. Kung paano mo ginagawa yung trabaho, negosyo mo, ganun mo igagawa dito. Doon nga 5 to 8, 8 to 5 ginagawa mo eh. Puyat, meeting, pagod, stress, ginagawa mo, nagpapaluwal ka pa nga eh. Dito ang papaluwalin mo, laway mo lang. Wala kang ibang papaluwal dito, walang upa, walang pautang, walang inventaryo, wala. Laway, oras lang. Pag nawala ang laway, inom ka lang, may laway ka na ulit. Oras lang, tulog mo lang yan, may bukas na ulit. Wala kang talo. Sa labas, ang dami mong talo, pansinin mo, ang dami mong negosyong tinayo, talo. Pero paulit-ulit mong ginagawa. Bakit dito hindi mo gawin yung lakas ng loob mo, sipag mo? Yung laway lang, pupuntahan mo lang yun. Tama ginawa ni Naomi. Latagan mo ng taga-Australia. Eh, paano kung agilan mo yun? Tama yung ginawa ni Ann Garcia. Paano kung agilan niya ngayon pampinsan niya, pamangkin niya? Networker yun ah. Paano yun na magpasabog ng network mo? Puntahan mo dun. Hahanapin mo yung agila mo dahil yung mga agila mo nandiyan dyan sa buong, ito gubat to eh. Iikutan mo lang lahat ng buong gubat tong earth na to. Hahanapin mo yung mga agila mo, kukunin mo lang silang lahat, magsasama-samahin mo lang sa inyo. It is the decision today that will make your life tomorrow. Kung ano man yung ginagawa mo ngayong araw na to, bawat desisyon, anong pagkain kakainin mo, anong kotse bibilin mo, anong oras ka matutulog, anong oras ka gigising, anong sasuotin mong damit, anong iinumin mo, ang bawat desisyon na ginagawa mo ngayon, lahat yan, bukas may resulta. Kung ang desisyon mo magne-networking ako sa JC, bibigay ko lahat. Wala akong pakialam sa pagdududa ko at duda ng iba, mga unggoy. Kung ibibigay mo lahat, yung kumpanya ibibigay sa'yo lahat. Kasi kapatid, di mo pa binibigay lahat, binibigay na ng kumpanya lahat sa'yo. Ayun o, may nagka-car reveal. Ayun o, may nag-open ng office. Ayun o, may nagbabayad ng food card. Ayun o, may nagsasign up ng diamond. Ayun o, may pay na naman. Pansinin mo, kahit ikaw wala kang ginagawa, tumutuloy siya. Bigay mo yung the best mo, bro. Walang utang sa opisina. Tutulungan ka lang niyang yumaman. Bago na kayo matapos, sino ka dito sa dalawang picture na to? Number 1, ikaw ba yung araw-araw nag-iigib? Number 2, ikaw ba yung araw-araw binubuo mo yung tubo mo or pipeline ng tubig kung saan dadaan yung pera mo? Oo, wala ka pang mainom ngayon. Oo, wala pang tubig na lumalabas, pero araw-araw ka nakikipag-usap. Araw-araw ka nakikipag-meeting sa Shangri-La, sa Starbucks, sa mga seminar room, sa office na Indian ka, pinuntahan mo, pinakain mo, hindi sumali, umiiyak ka dahil last money mo yon nilabas mo para sa meeting. Umiiyak ka na sa Zoom ka, sabi niya magbi-meeting ka pero wala pala. Sabi niya sasali siya biglang hindi. Oo, umiiyak ka pero kapatid, yung iyak, luha, pagod mo, yun yung nagbubuo ng pipeline ng income mo. Lahat yan. Lahat ng pagod, puyat at gastos mo, lahat yan nakadikit sa tubong ginagawa mo. Don't be discouraged. Don't be tired. Lahat ng effort mo, Naomi, Elka, Miss Ann Garcia, Hailey Harlene, Jen Ron, Chris Cabel,
Lahat kayo? Rai, friends? Paggagawa ng content? Pag-animate ng video, pag-edit? Pagpo-post? Pag-reply sa inquiry? Paggagawa ng mga programa? Jen and Ron? Binubuo nyo yung tubo nyo. Wala man kayong naiinom na tubig ngayon. Wala man kayong kinikita ngayon. Pero alam ng tadhana, alam ng Diyos, may ginagawa kang paraan. Kasi pag nabuo mo na lahat yan, tuloy-tuloy nang aagos yung pera mo. Are you building a pipeline of wealth? Or are you just working every day for money? Kapatid, galing ka na sa employment, huwag ka nang bumalik. Kung hindi ka man empleyado, kapatid, galing ka na sa pagnenegosyo. Bago ka kumita ng malaki, kailangan mo ng malaking pera. Ilang beses ka na nalugi. Galing ka na dyan. Paikot-ikot na lang. Ba't di ka na lang sumama dito sa paggawa ng pipeline? Buuin natin yung pipeline mo sa paghahanap ng mga tubo, sa paghahanap ng agila sa buong mundong ito. Let's build a pipeline of wealth together. Magandang gabi. I am Philip Vasquez. And good morning! Galing. Magandang gabi sa inyong lahat. At maraming salamat na naman sa napakaganda na... Uy, ang dami pala natin. Keziah is here. Candy is here. Thank you. Oh, Mitch is here. Meron nakita lahat. Prejeline, thank you very much. Ryan, Renzi, thank you very much. Andersia, Harleen, Naomi, and Elka, I love you both. Let's catch up soon. Mr. Ron and Jen Franco, I'm so happy for you sa bago niyong program. Bex, congratulations. Welcome to our team. Meets, thank you for joining our centering. Hailey, Jay Makupan, congratulations. Our soon-to-be Diamond from Olongapo. And Miss Candy, I miss you so much. Miss Priscabel, Aaron Kurt, congratulations sa bago niyong Dubai. And ang reyna ng Iloilo, Miss Jackie Wong, and Mr. Keziah Andres ng Tarlac. And congratulations, Ana Resyo, for the 17,888 presentation niya ngayon. Ngayon lang nag-pay in, ngayon lang nag-sign up. Congratulations sa inyo at magandang gabi sa inyong lingkod po. Muli, magkita-kita tayo sa Monday. Happy networking day. Good morning! Thank you, partner. Thank you. Thank you. Thank you.